Magandang umaga ulit, kapatid. So, ibigay na po natin kay Brother Bernard ang sa mayroong mensahe. Ganyan na lang. Good morning, church. Pasensya na po kayo. Doon sa amin, sigawan lang po talaga. Wala po kaming mind. Alright, tayo po nagpapasalamat. Ako po nagpapasalamat sa ating kapatid na si Brother Lordy and the Salonga family for the invitation. Ito po yung pinakauna pong tatayo po dito sa harapan ninyo para mag-share naman po ng konting kaalaman po natin patungkol po sa salita ng Diyos. I believe the last time that I came here, nasa college pa ako noon. Pero umattend po kami ng Bible study. Ng gospel meeting. College pa po ako yung last time. Before yung gospel meeting yun nung last year. So napakatagal na panahon. So after college po kasi, started working sa Manila, then bumalik sa Pangasinan, I studied again. And then after, dun sa second course na yun, nag-abroad na po ako. 9 years na nagtrabaho po dun sa Thailand. Then I was preaching there as well. Sa mga Filipino at saka international communities. Then, bumalik po kami dito nung mag-start na mag-aral na po yung first, yung daughter po namin, na si Samantha. And thank you po sa pagkakataon na ito, and thank you for your congregation as well for accommodating us. And I hope na may matutunan po tayo sa araw po na ito. Ang dala-dala ko po, hindi naman po bagong ebanghelyo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po tayo magdadala ng bagong ebanghelyo. Siguro bagong flavor ng mga parehong aral naman na natutunan natin. So, pag nagluto ka ng adobo, may kanya-kanya tayong version ng adobo, ano po? Pero parehong adobo. Ano? So, parehong salita ng Diyos. Hoping lang na yung pagdi-deliver natin is mas maunawaan natin. Ano po? I believe this is not new. Naaral nyo na ito. Very popular naman po na topic po ito. I was hoping to read the scripture reading this morning, pero nasa John chapter 4, verse 19 to 26. If you have your Bible with you, please open. English man yan o Tagalog o Kapampangan. Sa amin kasi Ilocano. So, open po natin sa John chapter 4, verse 19 through 26. At ganito po yung nasusulat. The woman said to him, "Sir, I perceive that you are a prophet. Our fathers worship on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship." Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father." Verse 22, you worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. The woman said to him, "I know that Messiah is coming, who is called Christ. When He comes, He will tell us all things." Jesus said to her, "I who speak to you am He." Yan po yung scripture reading po natin. Diyan po iikot yung ating pag-aaral sa umaga pong ito. But then, may focus po tayo bakit po natin yan binuklat at yan ang ating aralin. So, the question is, my question to you and to myself as well, what makes a true worshiper? Ano po ba yung mga bagay-bagay? If you want to be a true worshiper of God, ano ba yung nire-require ng Diyos sa atin? Ano ba yung hinahanap ng Diyos sa atin? All can worship God, but we all know in Matthew chapter 7, verse 21, di po ba? Hindi lahat ng nagtumatawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon, ay makapunta sa langit. Kundi yung mga tao lamang na gumaganap sa kagustuhan ng Ama na nasa langit. So you can sing your praises to God. You can sing hallelujah, praise Jehovah, all you want. But then, the question is, what makes a true worshiper? Yung ginagawa mo ba katanggap-tanggap sa Kanya? Yung pananambahan ba na ginagawa na inaalay natin sa Kanya is naaayon doon sa kung anong hinahanap ng Diyos na gagawin dapat ng isang taong totoong nananambahan sa Kanya.
Bago po natin umpisahan, may mga supporting verses po tayong kukunin. Ano po mga kapatid? First, buklatin po natin sa Micah chapter 6, verse 6. Micah chapter 6, verse 6. Ganito pong nasusulat. So with what shall I come before the Lord and bow myself before the high God? Shall I come before him with burnt offerings, with calves a year old? Will the Lord be pleased with thousands of rams, 10,000 rivers of oil? Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you? But to do justly, to love mercy, and to walk humbly with God. Ang gustong makita ng Diyos daw sa atin, mga kapatid, ay ang isang taong lalapit sa Kanya, kasi yung paraan po nila noon ng pananambahan, alam po natin, di ba, yung sa pamamagitan ng pag-offer, sacrifices, na if we want to praise, if we want to worship God, then ito dapat yung meron tayo. Una, sabi niya, a man, what is good? And what does the Lord require of you, you worshiper? But to do justly, meaning, we should be living our lives right. We should be living our lives right. Dapat naayon sa kung ano yung righteousness ng Diyos. Naayon sa kung ano ang kagustuhan ng Diyos. Pangalawa, to love mercy. Do I always find in our hearts to show mercy, to be merciful. And lastly, to walk humbly with God. Naaral po natin kanina, sabi ni Brother Joshua, may mga nauna na nauhuli. May mga nahuhuli na siya naman yung inuuna ng Panginoon. We must be always humble and total submission to God and follow Him. Yan po yung nire-require ng Diyos sa atin. Pangalawa, sa Isaiah chapter 66 verse 2. Isaiah chapter 66 verse 2. For all those things my hand has made, and all those things exist, says the Lord. But on this one will I look. Ito daw po yung hahanapin ng Diyos. On him who is poor and of contrite spirit, and who trembles at my word. Hindi po ibig sabihin yan, kailangan maging mahirap po tayo. Ano po? Hindi po yung ibig niya sabihin. But he was looking for someone who is humble, marunong magpakababa. And then, contrite in spirit, expressing remorse, yung magaling o marunong magsisi sa mga kamalian na kanyang ginagawa. At siyempre, sa may takot sa kanya, who trembles, may takot na magkamali, may takot na sumuway doon sa mga utos o sa salita ng Diyos. Yan po yung mga hinahanap ng Diyos sa atin kung gusto po natin maging mananaban. Again po, ulitin ko mga supporting verses po natin ito doon sa topic po natin, because those are the same thing that God would require us if we want to truly worship Him. Mga kapatid, napaka-importante po ang mga bagay nito. Kasi nakikita po natin ngayon, maraming nananambahan sa Diyos, di po ba? Ilan na yung denominations ngayon? More than hundreds of thousands, I think. Since yung latest na survey, 100,000, iba-iba yung mga grupo. They all saying, Lord, Lord, Lord. Pero lahat ba yun katanggap-tanggap sa ating Panginoon? Lahat ba ng mga pananambahan yan katanggap-tanggap sa ating Panginoon? Yun po yung kailangan nating bantayan. Kaya naisip ko po na ito po yung ating pag-aralan sa araw po na ito. Sapagkat doon sa ating talata na nabasa, sa verse 23 to 24, sabi niya, babalikan lang po natin, but the hour is coming, and now is. Mamaya sasabihin ko po kung ano yung konteksto po ng mga teksto na ito. Hihimay-himayin po natin para mas maunawaan po natin, mga kapatid. Hindi po tayo magbibigay ng teksto lang na hindi naman natin naunawaan. So, and now is, when the true worshiper, yung totoong nananambahan daw sa Panginoon, the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. Madalas po natin nakikita yan sa mga signboard po ng mga churches of Christ. Ano po? We worship God in spirit and truth. O kaya, everyone is welcome. Ganyan yung nakalagay dun sa mga signboard natin. O yung iba pa, we speak where the Bible speaks and we are silent. The Bible is silent. Kaya nakatatak sa isip natin yan. Pero ang tanong, naunawaan po ba natin ng lubusan yan?
Kasi kahit sa mga preachers, may mga misconception yan. We always think that it only means we worship God in sincerity and truth. Pero pag inaral mo, you based on context, there's a deeper meaning. I'm not saying that that is wrong. It's just a part of the whole meaning of that text. Ano po? So yun po yung titignan natin. So we worship the Father in spirit and truth. For, ito daw po yung hinahanap ng Diyos sa taong kung gustong manambahan sa Kanya. For the Father is seeking such to worship Him. Those who are going to worship Him in spirit and truth. God is a spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and truth. Ang Diyos ay spirito, so yung mananambahan daw sa Kanya ay mananambahan sa Kanya sa espiritu din at sa katotohanan. Ang worship natin sa Diyos ay spirit to spirit. Diba? Kaya may spiritual life, spiritual well-being. Hindi po ba? Kaya nga nag-aaral tayo ng salita ng Diyos para sa ating mga spiritual na katauhan. All those words, all those lessons from the Bible, the words of God, is feeding our spirit. Now, if you want to worship God, then we must worship Him in spirit to spirit. Okay? Kaya nga sinabi niya, ang Diyos ay spirito. At yung mananambahan sa Kanya must worship Him also in spirit and truth. Papaliwanag pa po natin yan mamaya. Now, para mas maunawa natin, nagsalin po tayo sa iba't ibang mga translation ng Bible. Kasi may mga iba't ibang pinagbasihan yung mga translation natin. Yung iba from Textus Receptus, yung iba from the Dead Sea Scroll. So, para maunawaan po natin. So, sa New King James Version, Father is seeking such to worship Him. Yun yung nabasa natin po kanina, ano po? Sa NIV, New International Version, ganito na po. For they are the kind of worshipers the Father seeks. Medyo mas malinaw. Sila yung mga klase daw ng mga nananambahan na hinahanap ng Diyos. Sa New American Standard Version, Bible, for such people, the Father seeks to be His worshiper. Palinaw ng palinaw po, ano? Yung sa English Standard Version, for the Father is seeking such people to worship Him. Iisa lang tinutukoy nila. Ano? Yung binasa natin kanina, yun daw yung hinahanap ng Diyos kung gusto nating maging totoo na yung true worshiper ng Diyos. When the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. Di po ba napakaganda po nun? Napakaganda. Siyempre, tayo yung mag-meet doon sa standard ng Diyos. Hindi dapat ang Diyos ang hikayating i-meet yung standard natin. Dahil tayo yung susunod sa standard ng Diyos or the pattern which God gave us or left us. Okay, so let's start the sermon from reading the story of the Samaritan woman. So sabi ko kanina, popular to, naaral nyo na to, I'm pretty sure. Ano po? So para na lamang sa iba na hindi pa nakakaalam, napakaganda pong itong matalakay po natin. At review na rin po sa ating nakakalam. So yung kwento na yun nating nabasa, come from the story of the Samaritan woman. That was the event when Jesus was waiting for His disciples doon sa well ni Jacob. And then there comes this woman na sasalok ng tubig doon sa well. Nag-meet sila ng ating Panginoon sa Kristo. Now, iba-iba po tayo kung paano tayo nakapasok sa iglesia. Ano po? May iba, siguro sa inyo, kayo yung naghahanap po talaga ng katotohanan. Siguro kayo talagang nananaliksik at naghahanap kung saan pa talaga yung totoong iglesia ng ating Panginoon. At natagpuan niyo po, kaya po kayo naririto ngayon. Siguro yung iba naman sa inyo, ay dahil yung mga magulang na natin, kagaya ko po, ay nasa Church of Christ na. Ay yung iba naman po siguro, kayo naman po yung nadatnan ng mga preachers, manggagawa. At naaralan, naintindihan niyo yung katotohanan, kayo ay tumalima. So iba-iba po tayo ng kumbaga sitwasyon at kaparaan kung paano po nakarating sa atin yung katotohanan. Tama po? Ngayon, itong Samaritan woman na ito, ganun din po siya. Bigyan mo natin ang context yung lesson natin.
Ito po, a thirsty soul needing some water from the well. Ayan po yung ginagawa nung Samaritan woman. Isang babaeng na uhaw, sasalot ng tubig para meron siyang gamitin o may siyang inumin. Ano po? A thirsty soul needing some water from the well. Like what I said, people may receive the gospel message in different ways. Iba-iba po tayo. Ganito naman po siya. Sa 7 to 8, sabi po niya, a woman of Samaria came to draw water. And Jesus said to her, "Give me a drink," for his disciples had gone away into the city to buy food. Yung babae po dyan, ginagawa lang po niya yung daily routine niya. Maswerte po tayo ngayon kasi meron na tayong faucet. So nasa sink na po natin mismo, nasa lababo na po natin mismo, nasa banyo na. Hindi na po tayo kagaya po nila noon. Ewan ko kung may nakaranas po sa inyo. Kami nung bata po kami, naranasan po namin. Sa totoo lang po, nagkaroon po kami ng faucet nung nagkatrabaho na kami magkakapatid. Nagsasalok pa rin po kami ng tubig mula dun sa poso po namin noon. So, ganyan ang ginagawa ng Samaritan woman. Ginagawa lang niya yung daily chores niya. Ang layo po ng kanilang pinagsasalukan ng tubig. Kaya nagkita sila ng Diyos, ng Panginoong Kristo dito. So, sabi ng Panginoon sa kanya, ang Panginoong Kristo ang humingi ng tubig sa kanya. Bigyan mo ko ng tubig. Give me a water. Give me a drink. Yun yung tanong niya sa babaeng ito. Okay? Now, sa pangalawang section naman, ang punto natin dito is the thirsty soul found the only source of living water. Kanina po, the thirsty soul needing some water from the well. May isang kaluluwa daw na nauhaw at gusto uminom ng tubig mula doon sa balon. Now, the thirsty soul found the only source of living water. Yung kaluluwa na yon na nauuhaw, natagpuan niya ngayon naman yung tubig na buhay. Ganito po yung sitwasyon po natin ngayon sa verse 9 to 15. Binasa po natin. Now, let's read verse 9 to 15. Then the woman of Samaria said to him, "How is it that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman? For Jews have no dealings with Samaritans." And verse 10, Jesus answered and said to her, "If you knew the gift of God and who it is who says to you, 'Give me a drink,' you would have asked him, and he would have given you a living water." So, ganito po yung sitwasyon. Ang ating Panginoong Kristo ay isang Hudyo. Yung babae, isang Samaritan. Alam niyo na po yung kwento ng mga Samaritan. Ito yung mga mestizo na nagkaroon ng ibang culture. And that is why walang dealings yung mga Jews sa kanila because they regard them as unclean. The people who are practicing lawlessness, unclean. Kasi from the Assyrian captivity, may mga Jews na deported, and then may mga foreigners naman na pumunta sila, nag-intermarriage sila, so nahaluan sila ng mga ibang mga kultura. Okay, and then they were claiming na sila talaga yung totoong nag-preserve daw ng lineage ng Israel. Pero yung sa Israelites naman, mga Jews naman, sinasabi nila na yung ibang bagay din naman. So magkakontra yung nila. Itong mga Samaritans, ang sinusunod nila, they were strict in following the Pentateuch. O yung first five books doon sa Old Testament. Yun lang yung sinusunod nila. Yung mga sulat ni Moses. So magkaiba sila. Ngayon, nagtataka itong babae na dahil wala naman dealing sa mga Jews at saka Samaritans, how come ang ating Panginoong Kristo ngayon, humihingi siya ng tubig sa kanya? That is very unusual to her. Siguro, hindi pa nangyayari yun. And now, may isang Hudyo humingi ng tubig sa kanya. Alright? Now, verse 10, ang sabi ng Panginoon, sumagot, "If you knew the gift of God, and who it is who says to you, 'Give me a drink,' you would have asked him, and would have given you living water." Kung kilala mo lang itong kausap mo na humingi ng tubig ngayon sa'yo, ikaw pa mismo ang hihingi ng tubig sa kanya. At binigyan kanya dapat ng tubig ng buhay. Diba?
Humihingi siya sa babae, pero kung alam lang dapat daw ng babae kung sino yung kausap niya, baka siya pa yung humingi ng tubig. Which is mangyayari nga yan. Doon sa verse 11, sabi niya, syempre narinig ng babae, no, talaga, living water, so hindi na ako mauuhaw. Ayan. Sabi, verse 11, sumagot din yung babae, Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Wala kang ang pansalok, tas ang lalim ng balon kanya. When do you get the living water? Saan mo kukunin yung living water? Now, I don't know if it's a mockery or just pure curiosity. Pero yun yung sinabi niya. We could take it as mockery kasi medyo imposible nga naman yung na yung living water na sinasabi ng ating kausap, ang kausap niya dyan, I don't know. But it's good that she's asking question. It's good that she was asking question, meaning, it means Jesus got her attention. Hindi po ba? Tuloy ko natin basahin, sabi niya, verse 12, Are you greater than our father Jacob? Mas malaki ka ba kaysa sa ating amang si Jacob na nagbigay sa amin nitong balon na ito and drank from it himself, as well as his sons and his livestock? Mas mataas ka ba kaysa sa kanya? Sagot ng babae. Sumagot din natin pa sa Kristo, sabi niya, Whoever drinks of this water will thirst again. Kung sino man, sinasabi mo, na iinom dito sa balon na ito na sinasabi mong gawa ni Jacob, mauuhaw pa rin. Mauuhaw pa rin. Yan sabi natin pa sa Kristo. Na pagdating sa verse 14, tinuloy niya yung pinupunto niya sa babae, sa Samaritan woman, But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Yung sinasabi mong gawa ni hukay na balon ni Jacob, ang lahat ng iinom dyan, mauuhaw ulit yan. Pero, yung tubig na aking ibibigay, pag ininom mo, you will never thirst again. Hindi ka na kailanman mauuhaw. But the water I shall give you will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Now again, I don't know if it's a mockery again or curiosity lang talaga or talagang nadala na siya doon sa sinabi natin pa ni Kristo. Sumagot yung babae. Sabi ng babae, and the woman said to him, Sir, give me this water that I may not thirst nor come here to draw again. Bigay mo sa akin itong tubig na ito, sir, para hindi na ako pupunta dito, which is nakakapagod, dala-dala mo yung water pot, dinadala po nila, nilalagay na, tapos naglalakad sila ng milya-milya. Kaya sabi niya, ibigay mo po sa akin itong tubig na ito, para hindi na ako babalik dito, para mag-give, at para hindi na ako mauhaw. Nakita niyo ba yung exchange, yung conversation ng dalawa, ano po? Makikita mo yung babae, nakikinig din talaga. Nakikinig din talaga siya. And makikita din natin sa ating Panginoong Kristo na patuloy niyang nakukuha yung atensyon ng babae. Nabalikan natin, ano yung first na perception ng babae sa ating Panginoong Kristo? Nung nakita niya ating Panginoong Kristo, humingi ng tubig, ang sabi ng babae, how come na ikaw na isang Hudyo? So, ang unang tingin niya sa ating Panginoong Kristo, isang Hudyo. Pero titignan po natin. Let us continue reading and see how she changed the view in amazingly quick manner. Kung gaano kabilis nagpalit yung pagkakakilala niya o yung tingin niya sa ating Panginoong Kristo. Patuloy po natin basahin. Verse 16, sabi niya, Jesus said to her, Go, call your husband and come here. Tawagin mo ang iyong asawa, pumunta kayo dito. Sumagot din po yung babae. Sabi ng babae, I have no husband. Wala po akong asawa. I don't know the intention. Maybe she was just honest or medyo naglalay. But sabi niya, I have no husband. Pero, ang kausap niya, ating Panginoong Kristo.
So sabi ng Panginoon sa Kristo sa kanya, you have well said. Tama yung sinabi mo. Because, tama yung sinabi mong wala kang asawa. Kasi, sabi niya, for you have had 5 husbands. Napaka-busy po niya, ano po? Gano'n siya 5 husbands. And then, and the one whom you now have is not your husband. Kaya tama ka sa sinabi mo, you have no husband. It's not your husband. And that you spoke truly. Secret ng babae yun. Secret ng Samaritan woman yun. Hindi po ba kapag may isang tao na nagsabi ng secret mo, na wala kang pinagsabihan, anong first reaction nyo? Magugulat po kayo, no? Paano na naman? Hindi po ba ganun po tayo lagi? So, yung sagot ng babae, ganito, reaction ng babae. Verse 19. So, the woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Our father worship on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. Tignan niyo, nag-iba na rin yung pananaw niya dun sa ating Panginoon sa Kristo. Ano po? Kanina, Jew lang. Ngayon, I perceive you as a prophet. Propeta. Kasi, sinabi niya, sinabi ng Panginoon, yung sekreto niya. Alam ng Panginoon, hindi naman niya sinabi sa ating Panginoon yung sekreto niya eh. And now she said, and now I know that I perceive that you are a prophet. So, sinamantala na niya ngayon, since alam niya, kausap niya isang propeta, sinamantala na niya ngayon yung curiosity niya. Tinanong niya ang ating Panginoon sa Kristo. Sabi niya, our fathers worship on this mountain. Totoo po yun, kasi sila po ay nananambahan sa Mount Gerizim. At sila din po ay gumawa ng sarili nilang mga pare, mga priest, na hindi galing sa tribe ni Levi. So, magkaiba sila ng pinagsasambahan. Yung mga Jews, they were worshiping in Jerusalem. Sila sa Mount Gerizim, parang bundok po yan, Mount Jerusalem, kung saan sila nananabahan. And then Mount Gerizim naman itong mga Samaria. Ang sabi nyo ng mga Hudyo, doon dapat sa Jerusalem. Pero ang aming mga ama, dito daw sa Mount Gerizim. So, hindi magkatugma, ano po? Hindi magkatugma. Now, so verse 21, tuloy po natin basahin. Jesus said to her, Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain, take note of the word neither, okay? You will neither on this mountain, nor in Jerusalem, worship the Father. You worship that you do not know, we know what we worship. Ini-emphasize na ating Panginoon sa Kristo. Kasi nga, mali yung pattern nila. It's not aligned with the pattern God given to the Israelites. Okay? So you worship what you do not know. We know what we worship. For salvation is of the Jews. Totoo naman po yun. Sa panahon po nila, ang salvation is of the Jews lamang po. Okay? Now, in verse 23 though, but the hour is coming, and now is. Sabi ng Panginoon sa Kristo, pero darating ang panahon, at ngayon narito na. Nandiyan ang ating Panginoon sa Kristo eh. Sabi niya, and now is, when the true worshipers. Ito na. Kasi yung kausap niya po, nananambahan, pero hindi sila true worshipers. Bakit? Kasi mali yung gawa nila. Kaya in-emphasize na ating Panginoon sa Kristo, sabi niya, but the hour is coming, darating ang panahon, and now is, kanya, when the true worshipers, ang totoong nananambahan sa Diyos, o gustong manambahan sa Diyos, kanya, will worship the Father in spirit and truth. Hindi na sa Mount Gerizim, wala nang bearing kung saan. Kung manambahan man kayo sa silong ng mangga, sa beside the river, o sa chapel, hindi na doon ang sentro ng pananamba, kundi sa espiritu at katotohanan kahit saan man kayo manambahan. Hindi nga ba doon sa Book of Acts na kung saan nananambahan yung mga kapatiran doon? Is hindi na sa templo ng Jerusalem. Hindi na doon specifically. Dahil kung doon pa rin, nagkakasala tayo. Dapat pupunta tayo doon. So, sabi ng Panginoon, the hour is coming, kinukorek niya yung statement ng babae
Darating ang panahon na hindi na sa mountain na ito, nor in Jerusalem ang pananambahan, kundi sa Espiritu at katotohanan. The Father is seeking such to worship Him. Ito yung hinahanap ng Diyos, kung ano yung nilalaman ng puso ng isang taong mananambahan sa Kanya. Hindi yung lugar, kundi yung tao mismo ang hinahanap ng Diyos. Kung paano mananambahan yung tao na ito na gustong manambahan sa Kanya. Kaya sa verse 24 sabi niya, God is Spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Okay, tutuloy po natin mamaya. So, true worshipers, and then yung worshipers na yan, will worship God in spirit and truth. Now, tingnan po natin kung paano nagpalit yung pagkakilala ng babae na sa ano, no? Yung tingin ng babae sa ating Panginoon sa Kristo. Noong una, how come you're a Jew? And then ngayon, I know you are a prophet. Naging prophet. Magpapalit pa po yan. Tingnan po natin. Verse 25 to 26, tuloy po natin. Now the woman said to him, I know that Messiah is coming, who is called Christ. Nasa Hebrew po kasi Messiah po talaga yung terminologies. Now, dun sa Greek naman is Christos, which is Christ. Okay? So, I know that Messiah is coming, who is called Christ. When He comes, He will tell us all things. Pag dumating yung Messiah na yon, sasabihin niya sa amin lahat ng mga bagay-bagay. Sabi niya. So sa verse 26, sabi ng Panginoon, I who speak to you am He. Sabi ng Panginoon sa kanya, ako yung tinutukoy mo. Siguro kung ako yung babae, magugulat po ako nun. Kasi yung inaantay pala nila, kausap na niya ngayon. Hindi po ba? Verse 28 to 30. The woman then left her water pot, which is a good reaction for me. Kasi nung narinig niyang siya pala yung Messiah, so the woman then left her water pot, went her way into the city, sabi niya, and said to the man, come see a man who told me all things that I ever did. Could this be the Christ? Then they went out of the city and came to him. Di ba pag nakarinig tayo ng good news, ano yung una-una natin gagawin? Uy, punta tayo dun sa sa basketball court, may ayuda. Hindi po ba? Papabalita natin sa pamilya natin. Ganun yung initial reaction ng babae. Nung sinabi ng Panginoon sa Kristo, ako ang iyong tinutukoy. Dali-dali siyang tumakbo, iniwan na niya yung water pot niya. Because excited siya na ipamalitan na nandito na yung Messiah. Although yung sabi niya dito, it's in a question na patanong, could this be the Christ? Nung pinabalita na niya doon sa syudad. So, yung mga tao naman, tignan niyo kung gaano din yung puso ng mga Samaritans dito. Nung narinig nila, sa verse 30, then they went out of the city and came to Him. Gusto rin talaga nilang malaman kung siya pa talaga yung Kristo. Right, balikan po natin. So, ang una, yung babae, akala niya, basta Hudyo lang ating Panginoon Kristo. And then, nung sinabi sa kanya yung kanyang ginawa, I perceive you are a prophet. Now, could this be the Messiah or the Christ? Nag-iiba po, no? Continuing on verse 39, and many of the Samaritans of that city believe in Him because of the word of the woman who testified. Sa salita pa lang po ng babae, ano na yung sinabi ng Biblia na reaction ng mga tao. Sabi niya, they believed in Him. And we are talking about Samaritan people. The Jews, on contrary, nakita na nila yung mga himala, nakita na nila yung mga pagbuhay ng ating Panginoon Kristo sa mga taong namatay, nakita na nila yung panggagamot ng ating Panginoon Kristo. And yet, they still didn't believe. How come the Samaritan people, just from the word of that woman, they instantly believe? At hindi lang po yan. Tuloy po natin basahin. Now, verse 40, so when the Samaritans have come to Him, pumunta na sila sa ating Panginoon Kristo, they urge Him to stay with them. Gusto nilang matuto talaga. They are true seekers.
Gusto nila matuto. And he stayed there 2 days. And then verse 41, and many more believe because of his own word. Ito yung sabi nila sa babae sa verse 42. Then they said to the woman, now we believe, not because of what you said, hindi dahil sa iyong sa sinabi mo, but for we ourselves have heard him, and we know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Hindi na sila naniniwala dahil sa babae, kundi naniwala sila dahil nakinig sila sa ating Panginoong Hesukristo mismo. And now, ano po yung naging conclusion nila? Sabi nila, indeed, this is the Christ, the Savior of the world. So, tignan natin kung paano nagpalit mo, no? Now, the Savior of the world. Okay? The people of Samaria wanted to worship God. They even heaped up their own priests and built themselves a temple in Mount Gerizim. But what did Isaiah say? Mark chapter 7, verse 6 to 7. Ano sabi ni Isaiah? He answered and said to them, well did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written, these people honors me with their lips, but their hearts is far from me, and in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Although the Samaritans talaga ay gusto nilang manambahan sa Diyos. But then again, yung practices nila is hindi ayon dun sa pattern na iniwan ng Diyos para sa mga mananambahan sa Kanya. Malayo. And the same thing that is happening today. Ang daming taong gustong manambahan sa Diyos. But then, pag titignan nyo, ikukumpara nyo yung ginagawa nila sa kanilang pananambahan. May preacher na babae tumatayo sa harapan. When we were in California, sinubukan po namin umattend sa Pepperdine University. May Church of Christ. Church of Christ po talaga yan dati. Dati pong Church of Christ po yun. Dati medyo conservative sila, pero nung nawala na si George Pepperdine, naging sobra, hindi lang basta liberal, kundi sobrang liberal. So, trinay po namin noon, kasi hindi pa namin po alam yun. Pagpasok pa lang namin sa campus, mapapahuwa kasi napakaganda ng campus nila. Pero doon pa lang sa campus, may maririnig ka ng parang nagkakantahan, ang ganda ng kantahan nila. With harmony. Pero tataka ako sa campus pa lang. And then, nung pumasok na kami sa chapel nila, kung saan sila nanambahan, may choir pala sila dun sa harap. Kaya palang ganda ng kantahan. And then, nagtataka na ako. Gusto ko na umalis. Naging desidido lang ako umalis. Nung may nakita na akong babae mula sa likuran namin, tumayo. Then pupunta sa harapan. Anong sinabi niya? Let us pray. Ayun pala, yun na yung cue para umalis. So umalis po kami, naghanap po kami ng ng ibang kongregasyon. Nahanap po namin doon, napunta kami sa San Jose. Ngayon nahanap namin yung kakilala nila si Brad Lordy doon Sister Anita. So doon kami na lang nag-worship. Maliit lang silang kongregasyon, puro matatanda. Tinanong nila, do you know Brother Lorde? Lourdes Alonga. So, syempre kilala ko. So, pag nagkaroon ako ng constant connection sa kanila. So, yun pa yung nangyari. But again, they wanted to worship God. Pero yung ginagawa nila, hindi naman ayon sa kung anong binili ng Diyos. Nangyayari po yan ngayon. Ang sabi nga ng Panginoon, they are just honoring Him with their lips. Lip service lang. Kahit gaano pa kalakas, kahit gaano pa kaganda yung kantahan nyo, lip service lang yan. Bakit? Yung puso mo malayo sa Kanya Paano malayo yung puso namin sa Kanya? Brad, kasi nga, ang tinuturo nyo at ginagawa nyo is not coming from the teachings of the Bible or hindi galing sa Diyos, but it came from the commandments of men. Came from the commandments of men. Ang sabi nga ng babae kanina, di po ba? Ang sabi ng mga Hudyo, dapat sa Jerusalem ang pananambahan. Pero ang sabi ng
ng mga fathers namin. Dito dapat, ang sabi daw ng mga fathers nila. Okay, what does it take? What does it take to be a true worshiper of God? Di ba, yan po yung tanong po natin kanina. What does it take to be a true worshiper of God? Una po, dalawa lang po ito. Okay, mag-alala. Una po, a true worshiper conforms to the Word of God. Kung gusto natin maging tunay na mananambahan sa Diyos, we must conform to the Word of God. Conform means comply with. Dapat magpasakop tayo sa salita ng Diyos at sundin natin ang salita ng Diyos. Huwag natin sundin ang salita ng tao. Ano po? Kung gusto natin talagang totoong manambahan sa Kanya, now balikan po natin yung sitwasyon ng mga Samaritans. Amen. The Samaritans, ito po yung pagkakaiba. The Samaritans, they placed their worship in Mount Gerizim. Sa Mount Gerizim. Sabi nga niya, she said, their fathers worship there. Pero ano ang inuutos ng Diyos? Deuteronomy chapter 12, verse 4 to 11, 1 Chronicles chapter 22, verse 1. Saan yung tinukoy ng Diyos na pananambahan nila dapat? Sa Jerusalem. So doon sa lugar pa lang, mali na sila. Ano po? Mali na. Pangalawa, they made their own priest or nagtayo sila ng sarili nilang mga priest na hindi galing sa anong utos ng Diyos? Sa Levi o sa pamilya ni Aaron, to be specific. Ano po? Hindi galing sa tribe ni Levi. Gumawa lang sila ng sarili nilang mga priest. So, hindi ayon dun sa utos ng Diyos. Ano po? Saan ang galing yung ginagawa nila? Came from the commandments of men. Yung sa kabila, came from God. Came from God. But they wanted to worship God. Gusto nilang sambahin ang Diyos, kaya nananambahan sila, gumawa sila ng pananambahan nila. Yung nga lang, hindi ka tanggap-tanggap yung pananambahan nila. Kasi hindi ayon sa gusto ng Diyos yung ginagawa nila. Balikan po natin sinabi ng Panginoon, no? Sa verse 21, Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. But the hour is coming, and now is, when true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship Him. God is a spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and truth." Ano pong ibig sabihin nun, kapatid? Ito po ang ibig pong sabihin niyan. A true worshiper must align his or her spirit with the Spirit of God. Kung ito ang Espiritu ng Diyos at ito ang Espiritu natin, dapat i-align natin dun sa Espiritu ng Diyos. Hindi po ito yung indwelling of the Holy Spirit. Hindi po. Kundi ang worship na natin is excuse me, Spirit to Spirit. Dapat ang Espiritu natin ay align dun sa Espiritu ng Diyos. Ano po? Align sa Espiritu ng Diyos. Kaya sinabi niya, doon sa binasa natin, in-emphasize niya na, God is a Spirit. At tayo naman na nambahan naman, yung Espiritu natin, dapat ilapit natin sa Espiritu ng Diyos. Okay po? A true worshiper aligns his or her spirit with the Spirit of God. But how? Paano natin mayalan yung spirit natin sa Espiritu ng Diyos? How? Hindi ba binasa po natin kanina? A true worshiper conforms to the Word of God. Kaya nga in spirit and truth. So, paano natin mayalan yung ating spirito sa Espiritu ng Diyos? Sa pamamagitan ng katotohanan, pagpapasakop at pagsunod sa katotohanan. Doon lang mag-aalala yung Espiritu natin sa Diyos. Anong sinabi nun sa Amos chapter 3, verse 3? Can two walk together unless they agree? Magsasama ba yung dalawa kung hindi sila nagkakasundo? O hindi sila nagkasundo? So, para magkasundo yung Espiritu natin, yung Espiritu ng Diyos, kailangan yung ginagawa natin sa pananambahan ay ayon doon sa kanyang katotohanan.
Okay? So a true worshiper aligns his or her spirit with the Spirit of God. How? Through the truth. In truth. We must conform to the truth, the Word of God. Verse 14. 14 pa ba? But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water I shall, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. Hindi na mauhaw. It will become to him a fountain of life. Kung panghahawakan po natin yung katotohanan, ito po yung magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ito po yung magdadala sa espiritu natin, papalapit sa espiritu ng Diyos. Lagi po natin pong tatandaan. Kaya sinabi niya, yung babae, kausap natin pa rin sa Kristo, gusto niyang manambahan sa Diyos. Gusto niyang manambahan sa Diyos. Ang problema, ang nagiging hadlang upang tanggapin ng Diyos ang kanyang pananambahan ay yung kanyang kasalanan. Nagkakasala po siya. Kasi may kinakasama po siya, pero ang sabi ng Panginoon, hindi niya asawa. Hindi niya asawa. Yun yung nagiging hadlang upang tanggapin ng Diyos ang kanyang pagsamba. The Samaritan woman desired to worship God, but her life was not in harmony. That's a keyword. In harmony with God's will. Hindi po ayon. Kaya her spirit is not in harmony with the Spirit of God. Hindi sumusunod po sa kagustuhan ng Diyos. Again, can two walk together unless they agree? So sa ating pagtatapos po mga kapatid, tandaan po natin na ang true worshiper, yung spirit and in truth, para mas naunawaan po natin, a true worshiper conforms to the Word of God. Kailangan, ayon sa katotohanan ng ating mga ginagawa, ang ating mga tinuturo. A true worshiper aligns his or her spirit with the Spirit of God. How? Sa katotohanan. Kailangan ayon sa katotohanan ang ating ginagawa. Kaya, yan ang hinahanap ng Diyos. The Father is seeking such to worship Him. Yun po ang nire-require, hinahanap ng Diyos sa atin kung gusto po nating manambahan sa Kanya. Ilapit po natin yung spirito natin sa Kanyang spirito. Paano? Sa pamumuhay na ayon sa Kanyang mga salita. Po, spirit and in truth. God is a spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and truth. So mga application po natin inaral, if we truly desire to worship God, ito sa inyong mga sarili na po, ituro natin sa ating mga sarili. If we truly desire to worship God, let us first ensure that we are not living in sin. Kung gusto natin talagang lumapit sa Diyos, then siguraduhin natin that we are not living in sin. Pag sinabing living in sin, is kasama mo yung kasalanan mo at habang nananambahan ka sa Diyos. Now, we're all Christians, and we will fall along the way. Pero yung gift na may ka ng patawad, bumahong ka ulit. You don't have to be rebaptized. As long as yung ginawa mo kasalanan, huwag mo na ulitin. Kasi pag pinaulit-ulit mo, ibang usapan na po yun. But, sabi niya, if we truly desire to worship God, then we must ensure that we are not living in sin. Pangalawa, if we truly desire to worship God, then let us conform our lives to His Word. Yung paraan ng pamumuhay natin, dapat ayon doon sa Kanyang mga salita. Inside of the chapel or outside of the chapel. Inside the church or outside the church. Pareho po yun dapat. Nakikita po lagi dapat ang ating mga nakikita po dapat lagi ang Panginoon sa ating mga katauhan. And lastly, if we truly desire to worship God, let us obey His commands rather than the commandments
of men. Kung kayo po'y napasok na sa ibang mga samahan siguro, makikita nyo, makukumpara nyo kung paano ang pananambahan na yung pattern ng pananambahan na iniwan ng Diyos doon sa mga unang Kristiyano na dapat nating pagtularan. Ano po, sa ginagawa nila. Makikita nyo, may mga instrumento sila sa harap, or may mga rebulto sila sa harap, or may mga babaeng tumatayo sa harap, may mga tao nagtitestimony sa harap. Alam nyo po na hindi yun yung pattern na binigay ng Panginoon na ating tularan ng mga Kristiyano. So, sa lahat ng ating gagawin, dapat we must make sure na ang sinusunod natin ay yung sa Diyos at hindi po sa tao. Sabi ng Diyos, sabi ng Panginoon Kristo, you shall love the Lord your God with all your heart. Isa puso natin yung kanyang mga aral. Isa puso natin yung kanyang mga salita. With all your souls, dapat kasama natin sa ating pamumuhay, sa lahat natin gagawin. And with all your mind, iniisip natin lagi, pinagninilay-nilayan natin na ang lahat ng ating gagawin ay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Para maiwasan po natin na tayo ay malaglag o mawala sa katotohanan. Now, Ephesians chapter 4, verse 23, pang-last na po, and be renewed in spirit of your mind. Dapat mga software po nga, nag-update, ano po? Yung mga naka-iPhone, di ba, may update lagi ang software. So, dapat ganun din yung kaalaman natin sa Biblia. Yung alam natin, dapat nadadagdagan yan. Huwag po tayong aasa sa kung sino man yung tumatayo lang sa harapan. We must do our own studies. Dapat aralin natin. And do not believe everything that you hear. Dapat i-investigate natin, aralin natin kung yung tinuro ba sa atin ay galing sa Diyos or galing sa tao. Magandang umaga po sa ating lahat. Uli, ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na to. Naway, hindi pa po ito yung muli. At magkita-kita po tayo pong muli sa iba pang mga pagkakataon. Kaya po naway basbasan ng Diyos. May our God bless you and keep you ang mga kapatid. Salamat po.